Ay mga lodi, so nakita nyo kung paano natin ikinasa yung, yung gutter na mag-isa lang mga lodi. So dito sa 48 inches, maximum na itong na to, maximum na itong 11 meter. Hunting fire lang. Ay mga lodi, ituloy tayo sa sa ginagawa natin. So tinutuloy lang natin yung gutter. Bali na to, bus bar gutter na tong tinitira natin mga. So pagbubutasan lang muna natin to, then tsaka natin ikakasa doon sa likod. So nasa likod lang nito yung yung lagayan nitong na to. Itong pinaka meter center mga lods natin sa likod nito. So pagbubutasan lang muna natin to, yung para sa main cutout papunta dito sa bus bar gutter mga lods. Sa main cutout 2 inch yung natin, 2 inch yung nilalagay natin na pipe. Kasi puro 2 inch yung natin, yung sa schedule ng service drop na pipe is 2 inch mga lods. So 2 inch ilalagay din natin dito sa connection ng main cutout papunta dito sa sa bus bar gutter. So pagbubutasan ko lang muna ito. Kaya mga lodi, so pinabili natin na full thread na 2 inch, makita nyo to. So hindi siya bumabaon hanggang dito sa kaya baka ipapathread pa natin ito para lang bumaon yung thread. Yung haba niya kung papasok ito dito hanggang dito mga lods is 7. Sakto-sakto doon sa sinukat natin na clearance nung main cutout at nung bus bar gutter mga lods. So mayroon tayong 7 cm na clearance para dun sa spacing ng nung dalawang box. So nabutasan na natin. So nilalagyan natin na spray paint yung makita nyo may spray paint tayo dyan, kulay gray. So primer itong na to, yung nabili ko na to is primer para lang matakpan yung yung mga exposed na metal. So madali kasi kakalawangin. Butasan natin. Yung butas na to ay para sa pag-mount dun sa likod mo, sa likod niyan. Pag-mount dun sa meter center, sa wall. Ayan. So may mga butas na yan. Ang bubutasan na lang natin dito is yung para sa spacer ng bus bar mga lods. So yun yung spacer ng bus bar. Pero pag-isipan muna natin, hindi natin pwedeng i-directa yung spacer na yun dito kasi masyado makapal yung yung tornilyo nun pag dito natin nilagay sa likod. So try natin yung mas maliliit na tornilyo. Magawa tayo ng dalawang tornilyo dito na ilalagay natin sa ipipix natin sa gitna yan. So may parang siya, may parang spacer pa uli para lang makabit yung yung spacer na yun dito sa box mo lodi. So mag-fabricate tayo ng papabricate tayo ng lagayan ay mga lodi, dito tayo sa bus bar breaker gutter. Pagbubutasan na natin yan. So butasan natin yan. Then tsaka natin lagay itong yung sa bus bar gutter. Fix na muna natin yan para makuha natin yung sentro ng yung butas na yun dun sa pwesto niya. Mamarkingan na rin natin dun. Medyo iba kasi yung medyo iba yung isa
meron siyang space dito mga lods, dito sa wall compare dito. Ito kasi dikit na dikit to. Ito dikit. Ito magkakaroon ng space na gawa ng tornilyo ng paspat. So kaya i-fix na lang muna natin to. Then tsaka natin kunin yung kasentruan yan para dun sa dun sa magiging tapat nito. Yung tapat nito sa tapat niya mga lods. I-fix muna natin to. Butasan muna natin yan. Then i-fix natin yung gutter tsaka tong cutout. Then tsaka na natin ilagay yung yung mga connector katulad dun sa gagawin na 2 inch. Ipapamasinis muna natin yung papaluwagan natin yung thread. Ay mga lodi. So ito yung sentro ng ng gutter. So ito muna yung inuna natin para tayo natin yung isa dito, yung meter, yung didos. Then maisalpak natin yung isang gutter para lang pag ikakasa natin, malagyan natin ang marking yung tornilyuan ay nakapatong dun sa dun sa pipe. So binulasan natin to, nagkaroon tayong problema. Itong nabili natin na holso, makikita niyo yung mga lods, 30 yung niya, 30. Yung size nito is 30 mm. So dapat mas malaki sa 30 mm, kahit 35 siguro. Makikita niyo naman yung lapad ng yung lapad ng paligid ng itong diameter nito, dito sa diameter nitong outside. Ito may rubber na to. So malaki. Kahit 35 siguro, ayan, makikita niyo itong 30 na to. Kahit 35 siguro okay. Mas madali, isang butas. So may siya, may galaw. Nahirapan tayo dahil pinail pa natin ito mga lods. Nagpile pa tayo. Malaki ang malaki ang diferensya ng 30 to 35. So try natin umorder ng nung 30 para may pambutas tayo. I mean 35. So lang muna natin yung ipapatong natin dito na gutter, butasan natin, ikasa natin, saka yung sa main cutout. Yun lang muna ikasa natin. Saka na natin pagbubutasan to. Dali na magbutas pag meron tayong pambutas na sakto dun sa paggagamitan. Katulad nito, napatagal tayo, masyado tayo napatagal dito. Kappa file. So kain muna tayo. Lunch time na. 2 hours later. Mga lote, nakita nyo pinapail ko yung butas kasi maliit nga talaga yun. So konting file lang naman. Konting file lang. So isa, dapat 5 na lang. Yun na lang, then tapos na tayo. Lakasan na natin to. So nakita niyo kung paano natin ikinasa yung yung gutter na mag-isa lang mga lote. So discard lang yan kung paano nyo gagawin yung yung trabaho. So ang ginawa ko, binutasan ko yung gitna. Yung gitna nito binutasan ko, pinagbubutasan ko na. Then nilagay ko yung isang sentro na meter. Yan yung ginawa kong tukod para dito sa gutter. Then nilibel natin, makita nyo may level dito sa taas yan. Ang walads, may level sa taas, tsaka nilibel, nilagyan ko ng marking na butas, tsaka natin binutasan. So makita nyo, simple lang yung pagkasa. Meron tayong pang screw, mabilis na natin i-screw yung yung mga tornilyo. So naglagay ako sa gitna, nakalimutan ko kasi yung gitna. So nilagyan ko ng marking yung gitna, binutasan ko na to, nilagyan ko ng marking gitna, kinasa ko muna. Ilagay muna natin tong itong cutout na to.
i-tornilyo na rin natin yun. Then tanggalin na lang natin yung, yung 2-inch na nipple para dun sa duktungan nitong dalawang ito. So tatanggalin na lang natin yung pag ipipix na natin. So sa ngayon i-ano lang muna natin yung mga butas, i-markingan natin muna, butasan natin, then ilagay muna natin temporary. Hindi man temporary, kung buksan tatanggalin pa rin kasi natin So nakita nyo hindi pa ayos yung yung sa palitada nito. So check pa natin kasi pwede natin, iba kasi yung clamp na nabili. So merong clamp na pang Unistrut, pwede natin gamitin yung clamp na pang Unistrut. Babaunan natin dito ng Unistrut dito sa 2, 3, 4 na Unistrut. Then yung clamp na pang Unistrut na gagamitin natin. So nakabit na natin tong main cut out. So yung butas sa taas ipa-final natin yan pag na-diretso na tong papalitadaan pa ata tong poste na to. So doon natin susundin yung yung paglalagay ng pipe. Sa sentro na lang natin yan. Kaya mangyayari is na dito sa gilid may guwit na yung mga nuts. So na dito sa gilid yun hindi dito sa gitna nung box, na dito sa gilid yung niya, yung butas, yung pipe nasa sentro ng poste. Then yung 2-inch na hub natin yun. So dadali natin sa machinist yun. Paluwagan natin yung mga thread para kumasya dun sa na yun. Kasi manipis lang talaga yung niya, yung space dyan manipis lang. Then pinagbubutasan natin to kanina nakita nyo yung yung pagbutas natin ito. So sinukat natin yung mga butas niyan. 48 inches yung haba nitong na to. 48 inches yung haba niyan. So 11 meter yung kasya mga lods. 6 dito sa taas, then 5 dito sa baba. Kaya magiging 11 meter. So ang butas niya, sinukatan ko siya ng dito sa lugar na to mga lods is 40 mm mga lods. 40 mm sa kabila 40 mm, then tsaka ko hinati yung na yan. So ito yung pinaka-sentro. Then kayo na mag-partition ng yung gagawin nyo kung ilang meter yung ilalagay nyo. So dito sa 48 inches maximum na itong na to, maximum na tong 11 meter. So hindi na kayo makapaglagay pa ng 12 ng isa dito sa labas, hindi na. So 6 and 5 lang yung 6 and 5. So ayun mga lodi, so binutas natin yung sa ilalim ng passboard gutter. Then yun na yung kinuha natin na pero yung sukat niya mga lods is yun din yung sukat dito sa baba. So inaktual lang natin yung sukat, binutasan natin, then inilebel natin mga lods. Meron tayong palibel dito ito. Ayan mga lods, yan yung palibel natin. So nilibel lang natin hanggang baba. So makita nyo may mga guwit yan. So halos halos tapat naman doon sa minarking natin yan. Halos tumapat. Meron yung iba na medyo saliwa pero konti lang. Ayan, yan. So konti lang yung konti lang yan. So pagkabit natin ito, yung butas, inaktualan natin yung level niya dun sa lalagyan ng butas dito sa baba mga lods. Hindi pa natin binutasan. Medyo maliit yung natin. Ito, nag-file tayo dito. Nakita niyo yung kanina, nag-file tayo dyan. So, try natin bumili ng ng mas malaki. 30 mm yung nabili ko. Try ko kung pwede yung 35 mm. Malog naman yung yung hub. Ito malog. So, kasi siguro yung 35 mm. Para dun sa dun sa butas. And maluwag yan. Medyo gumagalaw-galaw. May magagalaw natin kung may mga adjustment. Ay malodi, so yan na yan.
So bubulasan na lang natin yung sa meter base. Bubulasan na lang natin yung sa meter base. Then ito gagamitin na lang din natin to pag baliktad na lang natin yan. So ngayon ito is nasa taas. Pag binaliktad nyo yan, mapupulot na yan sa baba. So makita nyo naman may guhit naman yan. So yun na yung magiging reference nung pag binaliktad natin yan dito, then marking, yun na yung reference yan, yung mga guhit na yan. So yan mga lodi. So yan na yung ano, yan na yung final niyan. Yan na yung final nung sukat ng elevation niyan. Yung elevation eye level yung pinakamataas na ano, eye level to. So hindi na natin maitaas pa dahil hanggang dun lang yung mga nuts. So kinuha na lang natin yung pinakamataas is eye level. So yung isa dito na mas mababa is andito yun. I-check natin kung i-approve yun ano, na ganitong kababa yung ganito, itong meter center. So pag ano na lang is papahandaan ko na lang ito ng cover dyan. Mapalagyan na dito ng grill. Mapalagyan na lang yan ng grill para yung safety ng meter is andun mga lodi. So mapalagyan na lang natin yan ng grill dyan. Kung ilalahat yung grill, kung bubuin yung grill, medyo alanganin kasi makikita nyo yung dun sa ano, ayun yun yung poste na yan, yung pader na yan. Pag inopen nyo yan mga lods, so tatama na. So i-check pa natin yan nga mga lods. So okay na yan. Yun na lang ano natin, pa ano na lang natin yan sa machinist.